Ang pagpapatuloy. Nang mahimasmasan ang naang mga tao ay agad na nagsalita itong si Inho na singkit. Tinawag nito ang lahat at sinabing magtipon ang mga ito. At dahil meron daw siyang emergency announcement, nagsilapit naman ang mga taong nakarinig kasunod ang mga di may iwasang bulong-bulungan ng mga ito. Kasunod noon ang pagsasalita ulit ni Singkit na alam naman daw nila kung ano ang nangyari. Kaya ngayon daw ay kailangan na nila ng mas maraming tao sa search party para maghanap ng makakain. Dagdag pa nito na sa oras din daw na iyon ay hindi na sila mamimigay ng pagkain sa mga taong tatanggi sa pagsali sa search party. Habang sinasabi ni Inho iyon ay napapamura ito at nasasabi sa kanyang isip na hindi daw niya inaasahan na magkakaroon ng additional penalty. Kainis nito ay napatingin na lamang ito kay Dokja habang napapatanong sa sarili kung alam ba daw kaya ni Dokja na mangyayari iyong penalty. Ngunit kinontra lamang din niya ito dahil iyon daw ay imposibleng mangyari. Habang tinitingnan peren nga ni Inho sina Dokja na kasama si Huewon na makikitang naiiyak pa ito dahil sa pagkawala ng kanyang biscuits. Narinig naman iyon ng nasa tabi lang niyang si Dokja na nasabi na sinabi na niya daw kasi na kainin na niya iyon. Nahulaan naman ni Dokja ang iniisip ni Inho na nasabing siguro daw ganun nga ang iniisip ng lalaking iyon. At kasunod nga noon ang paglabas ng notification na napagtagumpayan daw niya na mabasa ang iniisip ni Inho Chian. At ang pagkakaintindi daw niya dito ay bahagyang tumaas. Naisip peren ni Dokja. Ipagpalagay na daw na pinaghihinalaan siya ng ganoon ni Singkit ngunit hindi nga daw makakasigurado si Singkit na bago pa man mangyari ang pagkawala ng mga pagkain ay alam na niya na magkakaroon ng food penalty. Di nga din ito makapaniwala na sa pangyayari daw na iyon ay tataas ang understanding niya dito. Itong si Huewon naman ay bahagya ding nang hinala sa ating bida dahil sa pagkakasabi niya na dapat daw kasi ay kinonsumo na agad nila ang pagkain. Kaya din na ito nagdalawang isip at tinanong na agad kay Dokja kung alam ba daw nito na mangyayari iyon. Tinagot naman agad iyon ni Dokja habang nakapamewang at nakatingin sa screen sa kanyang harapan. Nasagot nito na hinala niya lang daw iyon. Dahil sa pagkaisip niya sa kung ano ang pwedeng gawin ng Dokkaebi para magdusa pa sila ng sobra. Naisip pa nito habang nakatingin pa sa system. Kahit alam daw niya ang mangyayaring food penalty ay hindi niya akalain ang additional na survival penalty. Sa TWSA daw ay pwedeng mangyari ang katulad noon pero ang pangyayari daw sa kasalukuyan nila ay hindi nabanggit sa original novel. Kasunod noon ang paghihinala at pagtatanong sa sarili kung ang pakikipagkontrata ba daw kaya niya kay Dokkaebi Biyong ang dahilan. Na sa ginawa niyang iyon ay naapektuhan ang storya. Habang patuloy sa pag-iisip si Dokja sa food penalty ay bigla namang may tumawag dito. Nilingon niya ito at nakita niya si Yeon Song Lee kasama si Yoo Sang-gao at Hilyong. Agad sinabi dito ni Yeon Song kay Dokja kung ano daw kaya ang kailangan nilang gawin. Kasali na din daw ba sila sa search party, ang dagdag pang tanong nito. Tinagot naman agad iyon ni Dokja nang hindi daw dahil hindi daw sila pupunta sa itaas na bahagi dahil ang lugar daw na iyon ay isang death trap para sa mga tao. Pero kailangan daw nilang pumunta doon para sa kanilang makakain sabi pa ni Yeon Song Lee. Sumagot naman agad ulit itong si Dokja na sa kadahilanan daw na ang kapaligiran nila ay lubos na nagbago, kailangan daw nilang maghanap ng ibang mapagkukuhanan ng kanilang makakain. Sa narinig namang iyon ng mga tropa ng ating bida ay naisip ng mga ito kung saan pa nga ba sila pwedeng makahanap ng kailangan nila. At mga ilang saglit pa ay napagtanto na nga nila kung saan iyon. Isa-isa namang nagtinginan ang buong tropa sa riles ng tren sa ilalim ng lupa saka sinabi kay Dokja na wag daw niyang sabihin na. Sa puntong iyon ay hindi na natapos ang sasabihin ni Yeon Song dahil sinabi agad ni Dokja na parang alam nito ang gustong itanong ng kanyang tropa. Tinabi ni Dokja na tama daw ang mga ito. At sa napaka-cool na pagsabi nito ay sinabi niya na maghahunt daw sila ng mga halimaw sa lugar na iyon para gawing pagkain. At naghanda na nga ang buong tropa ng ating bida para manghunting ng mga halimaw. Bumaba na sila sa napaka-astig na underground train station. Habang pinapakita nga itong riles ay may isang nagsalita at nagtanong kung susundan ba daw nila ang riles. Dagdag pa nito na sa tingin nga din daw niya ay kailangan nila ng grupo na magsisikap para magawa ang senaryo. Pagkatapos noon ay sinabi pa nga niya dito na good luck kaya naman ay nagtinginan ng buong tropa kay Singkit. Habang pinagmamasdan ni Dokja si Singkit ay nasasabi nito sa kanyang isip na umaasta daw na isang leader itong si Singkit. Akala pa nga dito ni Dokja na magwawala ito dahil sa hindi nila pagsali sa search party. Pero sa tingin daw niya ay mas okay kay Singkit na malayo siya sa kanyang grupo. Kasunod noon ang pag-anunsyo na naman ng system ng ating bida na nagsasabing tumaas na naman daw ang understanding nito kay Inho Chang at lumampas na daw ito sa limit ng level nito. Ngayon nga daw na iniisip niya iyon.
Kada oras daw na naiisip niya ang isang tao o kaya naman daw ay magtiwala sa kanya ang isang tao at hulaan ang kanilang iniisip. Ang antas daw ng pagkakaintindi niya sa mga ito ay tumataas. Dapat daw pala ay ginawa na niya iyon ng una pa lamang. Nagpasalamat pa nga ito dahil nababasa niya ang iniisip ni Singkit at malaman ang kanyang nararamdaman dahil sa pagtaas ng level ng pagkakaintindi niya dito. At mula sa nakakalokong tingin habang nakangiti sa pasya ng ating bida ay nag-anunsyo ang system ni Dokja na sinasabing itong si Singkit daw ay naghihinala sa ginawang desisyon niya. At dahil nga naghihinala ito sa ating bida ay nag-request itong si Singkit sa kanya. Tinanong niya si Dokja kung pwede daw bang sumama sa kanilang party ang isang member mula sa kanilang grupo. Dahil gusto din daw nilang malaman kung paano maklear ang senaryo. Habang pinapakita naman itong reels na merong mga lalaking gute-gute ang katawan dahil sa di malamang dahilan. Nasasabi pa nito sa kanyang isip mula sa mangkahi ni Singkit ay swempre naman daw hindi niya kami hahayaang umalis ng ganun kadali. At tinawag na nga ni Singkit ang sasama sa party ng ating mga bida. Ito ay walang iba kundi si Mr. Han na sa bungad pa lamang ay nakita na agad nito ang mga nagkalat na walang buhay na katawan. Sa pagkakita niyang iyon sa mga bangkay ay sa takot nito ay muntik nang umalis sa katawan nito ang kanyang espiritu. Sa sobra pang ang takot nito lumapit agad ito kay Sangao at sinabi dito na hawakan daw nito ang kanyang kamay dahil delikado daw doon. Tinagot naman agad ito ni Sangao na itong si Mr. Han nga daw ay mukhang mas takot pa kesa sa kanya. Di naman maipinta ang mga mukha ni na Dokja sa pagkakitang iyon sa reaksyon ni Mr. Han na dinaig pa ng babae sa sobrang talaw nito. Lumapit naman agad si Yeonsong kay Dokja at tinanong dito ng pabuulong kung sigurado daw ba ito sa pagpayag niya na sumama ang protagonist na si Mr. Han. Seryoso naman sinagot iyon ni Dokja na okay lamang daw iyon dahil hindi naman daw magiging hadlang sa kanila si Mr. Han na isang protagonist. Nang marinig iyon ay tinanong naman nito si Hwewon kung okay lang ba daw ito dahil hindi pa daw ito lubos na magaling mula sa pagkaka-expose sa nakakalasong hamog. Kumpiyansa namang sinagot iyon ni Hwewon habang nakangiti dito na mag-alala na lamang daw siya kay Hilyong at hindi sa kanya. Tinabi pa nito na sa unahan daw ng daan na kanilang tinatahak ay siguradong delikado. Sana naman daw ay hindi lang sina basta-basta maglalakad paparoon na parang isinusubo na nila ang sarili nila sa kamatayan. Sa sinabing iyon ni Hwewon ay nasabi ni Yeonsong na nag-aalala nga din daw siya doon. At sinabi sa lahat na siguro daw ay mas maganda kung pabalikan na lamang nila si Hilyong at ang dalawang babae. Nang marinig iyon ni Hwewon ay nag-alboruto ito at pasigan nitong sinabi kay Yeonsong na hindi man daw siya kasing galing at lakas nito. Pero alam din naman din daw niya kung paano lumaban dahil nag-practice daw siya ng kendo. Magpapaliwanag pa nga sana si Yeonsong dito dahil parang may nasabi itong mali ay natigil ito dahil sa pagseselita ni Dokja. Base sa narinig na pag-uusap ni Yeonsong at Hwewon ay sinabi ng ating bida na parang may nakakalimutan daw itong dalawa. Sa pagpapaliwanag ni Kim Dokja, ilang araw na daw ang nakakalipas ang mundo daw na kinabibilangan nila ay lubhang nagbago na. Ang pagsabi daw nila na ang mga babae at mga bata ay mahihina ay hindi na tama. Dahil ngayon nga daw ay kahit sino ay pwede na maging malakas kapag pinataas nila ang kanilang stats. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naiinis nitong tinawag si Hilyong na ipakita daw nito ang sinasabi niya. Naintindihan naman iyon ni Hilyong at ginawa agad ang halimbawa na gustong makita ni ng kanyang tagapagligtas. Lumuhad ito hindi para humingi ng tawad kundi para maabot ang sahig. Inilapat nito ang kanyang daliri at nagpakawala ng nakakamanghang kapangyarihan. Namamangha namang pinapanood ang ginagawa nito ng kanyang mga kuya at ate. Habang ginagawa iyon ni Hilyong ay patuloy sa pagdiretso sa kailaliman at madilim na bahagi ng reels ang liwanag na dulot ng kapangyarihan ni Hilyong. Hindi nagtagal ay tumuloy ito kung saan naruroon ang isang insekto na nakatambay sa tabi ng reels. Nakita naman iyon ni Hwewon na at nakilala ang insekto na isang ipis. Habang namamangha ang mga ate at kuya nito ay sinabi ni Hilyong na ang attribute daw niya ay tinatawag na isang bulb collector. Sa kakayanan daw niyang iyon ay napakadali lamang sa kanya na makausap ang kahit na anong insekto. At ang insekto daw na nakita nilang pinuntahan ng kanyang skill na bulb collector ay sinabing wala naman daw kung ano sa unahan nila. At masaya pang sinabi na magiging ligtas daw sila mula sa kinaroroonan nila hanggang sa marating nila ang ika-100 hakbang. Matapos noon ay lumingon ito kay Hwewon at matapang na sinabing salamat daw sa pag-aalala nito. At napakaastig pang sinabi ng batang ito kay Hwewon na hindi daw siya nakarating sa kinaroroonan niya para lamang maging hadlang sa kanyang mga kuya at ate. Nanliit naman doon sa sinabi ni Hilyong si Hwewon at sinabing okay daw. Pagkatapos noon ay tumayo na si Hilyong at pinagpag ang kanyang mga kamay sanhi sa paghawak nito sa maalikabok na sahig.
Lumapit si Doc Ja dito at pinuri sa ginawa nito sa pamamagitan ng paghima sa kanyang ulo. Habang nanliliit pa nga itong si Huiwon at para mabago ang usapan ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na hindi lamang daw pala bangkay ng tao ang naruroon. Habang iniilawan naman ni Sangao ang kanilang daan ay sinabi nito na sa unahan daw nila ay parang nagkukulay pitch black na parang meron daw pader na humaharang sa daan. Mga ilang minuto pa nga ang lumipas. Nakasagsagan ng kanilang paglalakad ay nag-anunsyo ang system. Tinabi ng system na meron daw bagong sub-scenario ang dumating na ikinagulat ng lahat sa nabasa at kategorya ng sub-scenario na kanilang kakaharapin. Pagkatapos noon ay doon ko na po muna pagsamantalang puputulan ng ating episode. Magpapahinga po muna ako para sa Family Day. Ang kasunod po nito ay bakbakan na para sa pagpapalakas at para maklear ang senaryo. Shoutout din po dito sa aking mga loding tunay. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat.